pakadamihan ng ating sabaw kasi baka po naman ay malata po. Lagyan lang po natin ng sabaw ng katamtaman lang po mga kakusina. Ngayon habang po tayo ay sinagsasaing ating malagkit, gagawa na rin po tayo ng ating latik para po sa ating biko mga kakusina. Ngayon ito pong ating ginagawa na latik, ito po yung unang gata natin niyog. Haluin lang po natin ito mga kakusina dahil pag hindi po natin ito hinalo, didikit po ito sa kawali, susunog po yung ilalim niya, kaya kailangan po haluin lang po natin ang haluin mga kakusina hanggang sa maging kulay brown na po siya. Halo lang po ng halo hanggang sa maging brown. Kailangan tiyaga lang po tayo mga kakusina maghalo-halo ng ating gagawing latik hanggang sa maging kulay brown. Ayan po mga kakusina, medyo mayroon na po siyang brown ng kaunti. Halo-halo lang po natin para maging brown na talaga siya. Hinaan lang po natin yung ating kalan para hindi po masunog yung ilalim ng ating latik. Kasi pag nilakasan po natin ang ating apoy, masusunog po yung ilalim, magiging mapait po yung ating ginagawang latik. Kaya yan, halo-halo lang po mga kakusina, kaya kailangan matyaga po tayo maghalo ng ating latik. Ayan, konting-konting kimbot na lang po, magiging ganap na latik na po siya mga kakusina. Kaya halo-halo lang po hanggang sa maging kulay brown na po siya. Ang gamitin po natin na panghalo pag medyo brown na po siya, yung spatula po. Kung mayroon po kayo nito, ito po yung gamitin nyo para hanggang ilalim po ng kawali yung ating paghalo. Kailangan kuskusin po natin yung ilalim para napantay po yung ating latik mga kakusina. Kasi pag ito po na spatula lang gamitin natin, medyo malapad po, at saka pag kinaspas po natin siya sa ilalim, nadadala rin po yung mga dumidikit na latik. Ayan po mga kakusina, kunti na lang kayo magiging brown na po siya. Kaya kailangan po halo lang po ng halo, halo ng halo hanggang sa maging kulay brown na po. Ayan mga kakusina, ayan ay kulay brown na po yung ating latik. Haluin lang po natin, konti na lang po ito, ay pwede na po natin ilagay sa ating lalagyan. Ayan, kulay brown na po yung ating latik. Meron na po tayo mga kakusina pantopping sa ating biko. Ito po yung ating recipe ngayon umaga. Ito po na ating nilulutong biko. Ito po yung ating paninda po. Paninda po natin ito ng almusal mga kakusina. Ayan. Basta po na po yung ating paghahalo kasi ililipat na po natin siya sa strainer mga kakusina para tumulo na rin po yung oil niya. Yung oil niya po mga kakusina, gagamitin rin po natin sa paggawa ng caramel latte.
isalin na isalin na po natin sa ating strainer. Ngayon, gagawa naman po tayo ng caramel latte. Ilagay na po natin yung ating mantika na nakuha po natin sa ating latte. Ayan, tapos ilagay na rin po natin yung pangalawang gata ng nabili po natin na yun. Kasi yung unang gata po, yan po yung ating ginawa kaninang latte. Ngayon, ito naman yung pangalawang gata. Ito po yung ating gagawin na caramel latte para po dito sa ating biko mga kakusina. Yung pinaglutuan po natin ng ating latte, yan din po ang pagluluto natin ng ating caramel latte para po sa ating biko mga kakusina. Yan, halo lang po ulit ang halo. Kasi pag hindi po natin ito hinalo mga kakusina, mamumuo po kasi yung gata, kaya kailangan haluin lang po siya para hindi po siya mamuo. Ayan po mga kakusina, kumukulo na po yung ating pangalawang gata. Halo po ulit ng halo hanggang sa ating caramel latte. Ilalagay na po natin mga kakusina yung ating asukal. Ito po ang ating nabiling asukal. Brown sugar po ito para po talaga sa biko. Yung niluto po natin na malagkit mga kakusina, 1 kilong malagkit po, at saka yung nilagay po natin na asukal ay kalahating kilo mga kakusina. Haluin lang po natin ang haluin para hindi po manumuo yung asukal. Kaya kailangan po, tiyaga lang po tayo maghalo kasi medyo matagal po bago maging caramel latte. Matagal po ito bago lumapot. Kaya kailangan masipag po tayo mga kakusinang maghalo. Halo-halo hanggang sa lumapot. Ayan mga kakusina. Halo lang po tayo ng halo. Unti-unti na po kumukulo yung ating caramel latte. Tapos hahaluin na naman po natin siya ulit para hindi po siya mamumuo yung asukal. Kasi pag hindi po natin ito hinalo mga kakusina, mamumuo po kasi yung asukal. Kaya kailangan haluin po natin para matunaw po. Ganyan lang po, halo ng halo hanggang sa maging malapot na po yung ating caramel latte. Yan mga kakusina. Pag naghalo po tayo, dahan-dahan lang po kasi baka po matalsikan tayo. Naku, masakit po pag ito po tumalsik kasi may halo po kasi itong oil. Naku, masakit po pag kumapit sa balat ang latte. Yan, halo lang siya ng halo hanggang sa lumapot. Mga kakusina, medyo matagal-tagal din po ako bago po ako nakapag-videos ulit kasi wala po kasi ako magamit na cellphone. Yung dati ko po kasing ginagamit na cellphone mga kakusina ay naku po, ay nasira po ng aking pinakamamahal na bunso. Kaya medyo natagalan po ulit ako makapag-vlog dahil wala po akong magamit. Ayan. Kunting kimbot na lang po mga kakusina, lumalapot na po yung ating caramel sauce. Alam niyo po mga kakusina, maganda rin po natin itong pagkakitaan, lalong-lalo na po sa mga nanay dyan. Kung gusto niyo pong extra income, yan, pwede po natin ito gawing business po. Pang merienda, almusal, yan. Pwede po ito mga kakusina.
Lagyan po natin ng kaunting asin para maghalo po yung alat at saka tamis. Pero wag po natin masyadong pakaramihan. Tikman po natin kung tamang-tama lang po yung tamis at saka alat, yung okay na po sa panlasa nyo. Wag na po dagdagan ng asin. Alam niyo naman po kasi mga kakusina, yung ating mga suki ay hindi po kasi mahilig sa matamis yung ating mga suki dyan na senior. Gusto po kasi na yung katang-tama lang po, hindi po maalat, hindi matamis yung Ayan, haluin po muna natin ng haluin at malapit na pong maging caramel itong ating caramelatik. Medyo malapot na po siya. Kunting kimbot na lang at malapit na po tayong maglagay ng ating sinaing na malagkit. Ilagay na po natin yung ating sinaing na malagkit. Dahan-dahan po natin ilagay ng ating sinaing na malagkit, mga kakusina. Hinaan lang po natin yung apoy, yung ating kalan. Yung ano lang po, tamang-tama lang po sa init para hindi po masyado tuyuan. Kasi kailangan po kumapit yung tamis at alat dito sa ating biko, mga kakusina. Yan, lagay lang po natin ng lagay. At pag nailagay na po natin lahat, pwede na po natin itong haluin ng haluin, mga kakusina. Yan, konting kimbot na lang, matatapos na tayong magluto. Mayroon na tayong ipapaninda ngayong araw na to, mga kakusina. Ayan, halo lang po natin ng halo. Ang gamitin po natin, mga kakusina, na panghalo po sa ating biko, kung mayroon po kayong mga kakusinang sandok na gawa po sa kahoy, ayan, mas maganda po yan kasi hindi po kumakapit yung malagkit sa sa sandok. Haluin lang po natin siya ng haluin para kumapit po yung lasa niya sa malagkit. Kailangan po, mga kakusina, matyaga lang po tayong maghalo kasi medyo matagal po itong maghalo. Halo lang ng halo. Medyo nakakapangalay din po sa kamay. Pero okay lang po dahil enjoy naman po tayo sa ating ginagawa, kakusina. Yan, haluin lang po natin ang haluin. Hanggang sa kumapit na po yung caramelatik sa ating malagkit. Alam niyo po, mga kakusina, ang 1 kilo, bali ang nagagawa ko po dito mga 2 bilaong medium po. Ang bintahan ko po dito, mga kakusina, sa isang slice, 10 piso lang po. Kaya ayan, mga kakusina, halo lang po tayo ng halo. Sabi pa nga po nila, mga kakusina, kailangan pag tayo daw po ay nagluluto, ay talagang nasa puso po natin yung ating pagluluto. Kasi pag hindi daw nasa puso, hindi raw sumasarap. Charot lang po. Ayan, halo lang po tayo ng halo, mga kakusina. Hinaan lang po natin yung ating apoy para hindi matutong yung ilalim ng ating biko.
haluin po natin siya ng pailalim. Ngayon, medyo kumakapit na po yung ating caramel sa ating malagkit. Kunti na lang po, isasalin na po natin siya sa ating bilao mga kakusina. Ito po, isang bilao lang po yung pinaglagyan ko, bali large po ito. Ayan. Sandukin na po natin siya papunta dito sa ating bilao. Dahan-dahan lang po natin siyang sandukin kasi medyo mainit pa po. Yan, sandok lang po tayo ng sandok. Medyo mainit pa nga po itong ating biko. Pero ginagawa ko po ito mga kakusina, mga alas 4 na po ito ng umaga. Kasi ititinda na po natin ito ng alas 6. Yan. Mga kakusina, subukan po ninyo gumawa nitong ating biko. Maganda rin po itong pagkakitaan, lalo na po sa ating mga nanay. Kung gusto niyo po ng extra income, kahit paano po, kikita rin naman po tayo dito sa ating ginagawa. Yan, konting-konti na lang. Arrange lang natin siya ng maayos para pantay. Kailangan po pag nailagay po natin siya sa ating bilao, i-arrange na po natin siya ng maayos kasi pag medyo tumatagal-tagal po at ito'y lumalamig, parang mahirap na po kasing pantayin sa bilao kasi medyo matigas na po pag lumalamig na yung biko. Kaya ganyan po yung kulay ng ating biko, hindi po siya masyadong mapula dahil po yung ating nabili na asukal, wala po kasi talaga yung nabili po natin yung katamtaman lang po, hindi naman po masyadong pula at hindi naman po masyadong maputi. Parang tamang-tama lang po siya sa pambiko kasi yung iba po, lalo po yung ating mga senior, ayaw po nila ng sobrang tamis. Ayan mga kakusina, pantay na po yung ating biko. Ngayon, ilalagay na po natin mga kakusina yung ating ginawang latik. Yan. Pantay na po siya mga kakusina. Itatappings na po natin yung ating ginawang latik. Alam niyo po, paborito po ng ating mga customer itong latik na to. Kailangan marami yung toppings natin sa ating latik kasi paborito daw po nila. Kaya kailangan pag gumawa po tayo mga kakusina, hindi po natin masyadong lalakasan yung ating apoy para hindi po siya masunog. Kasi pag medyo nangingitim na po ang ating latik, pumapait po kasi siya. Kaya kailangan yung tamang-tama lang po. Hindi naman po masyadong maputi. Yan po mga kakusina. Maraming salamat po sa inyong panunood sa aking unang videos ngayong 2024. Maraming salamat po sa aking mga subscriber